Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel, Laimandis Vlog. Nako, mainit, matindi, mga kaibigan. Latest update tungkol dito sa kaso ni Arnie Tevez na tinuturong utak di umano sa pagpaslang sa dating gobernador na si Roel Digamo at marami pang iba. Kahapon ho ay mayroong naganap na pagpresenta ng mga ebidensya. Naku po, matindi ito. Ito, gusto ko pong ibahagi sa inyo ang nilalaman ng video binunyag ng kagalang-galang na Mayor Janice Digamo, asawa ho ng biktima, na maganda ang takbo ng kaso at tuluyan ng makukulong itong si Arnie Tevez. Yan po at marami pang iba ang ating tatalakayin laman ng video na yan. Kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo. Please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako'y muling nakikiusap mga kaibigan kung pwede lang. Patapusin po nating panoorin ang kabuuan ng vlog na ito. At nang sa ganon, lubos po nating maunawaan. Heto na. Pagkatapos po nating mapanood, magbibigay po tayo ng kaunting public opinion, komentaryo, punto de vista na naayon ho diyan sa rolling ng video. Samahan niyo po akong panoorin. Papalapit na talaga yung justice that we have been longing for Roel and the rest of the other victims who died with him. And this time I could really say na, oo nga, tama din talaga yung due process. Kontento naman ang pamilya ng napatay na gobernador Roel Digamo sa nagiging takbo ng kaso kaugnay sa pagpatay sa dating gobernador ng Negros Oriental. Yan naman ang ulat ni Joshua Garcia. Kumpiyansa ang kampo ng prosekusyon sa Digamos Lake na makakamit nito ang hustisya kasabay ng pre-marking of evidence na isinagawa ngayong araw sa Manila Regional Trial Court Branch 51. Ayon kay Pamplona Negros Oriental Mayor Janice Vallega Digamo, bagamat matagal ang usad ng kaso, masaya siya dahil may due process na nangyayari para sa katarungan na kanilang inaasam. When the murderers tried to take back their recant their affidavits, that's a sign something is really wrong here. I hope this will be the start na talaga na papalapit na talaga yung justice that we have been longing for Roel and the rest of the other victims who died with him. And this time I could really say na, oo nga, tama din talaga yung due process. Kinumpirma naman ni Atty. Andre Bontago, Legal Counsel ng Digamo case, na naghain din sila ng Amendment of Information kung saan nadagdagan ang bilang ng mga nasawing biktima sa krimen habang umaasa sila na hindi may sasantabi ang mga nakasampang kaso. Well, we're still hoping. We're still hoping for the very best. We believe that, of course, luck will be on the side of the mayor, hopefully. Okay, and of course, we trust in the Lord. Naghain din ng motion for reconsideration ng Legal Counsel ng mga akusado hinggil naman sa pagkakadismiss ng motion para ibasura ang murder case laban kay Captain Lloyd Garcia, isa sa mga akusado sa naturang krimen. Ayon kay Atty. Paris Real, posible rin anyang questionin ang kanilang kampo sakaling hindi orihinal na dokumento may kaugnayan sa mga ebidensya ang isusumite ng prosekusyon. We will cross the bridge when we finally come to it. Pero definitely, questionin ho namin yan. Kasi para sa amin, pwede mo lang i-admit kung original, genuine yung dokumento. Otherwise, meron tayong problema dyan.
Kasalukuyan naman nakabinbin ang mosyon para sa kanselasyon ng pasaporte ni dating Congressman Arnulfo Teves kung saan hinihintay na lamang rito ang desisyon ng korte. Samantala, nakatakda naman ang pagdinig sinihahing Amendment of Information ng Prosecution sa ika-15 ng Pebrero, habang sa ika-28 naman ng Pebrero nakaschedule ang pre-trial hearing para sa Digamos Leyte. Okay, alright. Shoutout. Maraming salamat, PTV. Ipahintulot ho ang paggamit ng inyong video clips kapag may pagkakataon po tayo. Suportahan din natin yan, PTV. Nako, heto. Nandito naman po tayo sa usapin na Teves. Hindi naman po lingid sa inyong kalamang ay ilang buwan na nanahimik ito. Ba't lumantad ho? May isang araw lang lumantad. At binigyan nga po natin ang pagkakataon na talakayin yung kanyang paglantad, but sa punto po ngayon ay hindi po yung kaso na latest update ang natalakay natin doon, bagkus ang natalakay po natin na itong pawang mga basura na ika nga po ay mga sinasabi nila laban sa pamahalaan. But ito mga kaibigan, gusto kong ibahagi sa inyo ang latest update na naganap po kahapon tungkol dito sa kaso ni dating gobernador na pinaslang di umano o pinapaslang di umano nitong si Arne Teves sapagkat siya ang tinuturong utak, mga kaibigan, sa turo ng mga ebidensya. Sa puntong ito, naganap ho kahapon ang pagpipresenta ng napakadami at matitibay na ebidensya at nagkaroon po ng marking evidence diyan po sa korte. At bagbabase po tayo diyan sa ruling ng video ay masaya itong si Mayor Janice Digamo sa ruling at takbo ng kaso. Kung lalawakan po natin ng aking pangunawa, ay sa akin po nilawakan ko na ang aking pangunawa based on my own perception. Ay marami po ang ibig sabihin ito na sinasabi niya na malapit na injustice laban ho dito sa ika nga po pinaglalaban nila. Alam po naman natin na hindi lahat po ng galaw ng pamahalaan ay ipapahayag sa social media. Alam ko ho, dito sa sinasabi ni Mayor Janice Digamo na malapit ng makamit ang justice. Ito ay nung isang linggo ko pa nakuha na mga impormasyon na malapit na talagang mapauwi dito sa Pilipinas si Arne Teves. But I'm very sorry, medyo tipid muna tayo dyan. At kahit nga itong si Mayor Janice Digamo ay tipid pa rin ang kanyang sinasabi. That's why confidential ito. Nagalawan, baka mabulilyaso mga kaibigan, kaya siya ay natutuwa. Mga kaibigan, sa maniwala po kayo sa hindi, mga kaibigan. Katulad nga po ng nasabi ni Mayor Janice Digamo, talagang matagal ang usapin na ito kapag dumaan sa due process, kapag may due process, di ba? Hindi yung basta-basta na lang nakukunin mo. Kaya aminado po siya at buong puso niyang tinatanggap na unawa niya na matagal talaga kapag may due process. Napatunayan niya, di ba? Dahil alam po natin, ang pamahalaan ay hindi tumitigil bagamat matagal ay dumadaan sa due process, mga kaibigan. But ang masasabi ko lang po, mga kaibigan, uulitin ko ho, ang sinabi ni Mayor Janice Digamo, justice is malapit na, mga kaibigan. But ang complete details po yan, abagan nyo po sa susunod natin vlog. Dahil ayaw ko po silang pangunahan. Baka sabihin nyo po, ako ay nagmamarunong. Ayaw ko po silang pangunahan, nire-respeto ko ang sinabi ni Mayor Janice Digamo na natutuwa siya sa kaso, sa gulong ng kaso, malapit na makamit ang hustisya at siyempre, dito nga po, sa ika nga po sinasabi niya na kapag dumaan talaga
sa due process ay matagal. Mga kaibigan, hindi naman ito matutuwa. Ika nga po kung walang balita na hindi makukulong. Ito si Arne Tevez. Hanggang doon lang po tayo. Minuulit ko po, ayaw ko po silang pangunahan kahit sila itipid sa salita. Pasensya na po kung kayo nabitin. But bueno mga Candice, umasa po kayo, hindi pa rin po nagbabago ang ating stand, katayuan, pananaw na itong si Arne Tevez ay mapapauwi ho ng ating bansa. Muli po ulitin ko po, bagamat matagal ang pagpapauwi, dumaan po sa legal na paraan at siyempre, hindi ko na ulitin, mapupusasan po ito, mga kaibigan. Nabitin kayo, di ba? Maraming salamat po at abangan po natin na iba pa na ika nga po yung latest update dito dahil matindi ito, di ba? Talagang mismo itong si Mayor Janice Digamo na ang nagsabi sapagkat marami po ang nagsasabi na ito ay nabaon na sa limot. Kahit ako po, ay mapapaisip po tayo na ito ay nabaon sa limot. But meron po tayong, kung tayo po ay magsasaliksik, hindi po ito pinababayaan ng gobyerno. Dahil pag pinabayaan po nila ito, nasa kanino po ang ika nga po kasamaan. Ang bad feedback, siyempre nasa gobyerno, nasa Secretary of Justice. Muli po uulitin ko, ang tanging hinatatagal po ang pagpapauwi dito kay Arne Tevez sa bansang Pilipinas ay dumadaan po sa legal na proseso, mga kaibigan, dahil mayroon pong dapat kailangan talaga na pagdaanan. Alam ko, nakuha nyo ang gusto kong ipunto. Maraming salamat po at pagpalain po tayo lahat. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Pagpalain po. Bye-bye. Palapakan.